Hiniling ni Senator Nancy Binay sa Philippine Retirement Authority, PRA, na suriing mabuti ang mga aplikasyon ng visa matapos mapag-alamang humigit kumulang sa 30,000 sa 78 mga dayuhang retirees sa Pilipinas ay mga Chinese na pinapayagang manirahan sa bansa. Ayon sa opisyal ng immigration, iniulat di umano na may Chinese mafia sa bansa na gumagamit ng mga pasaporte na may Special Resident Retiree Visa, SRRV. Ayon kay Senator Nancy Binay na posibleng makaapekto sa seguridad sa loob ng ating bansa. Sa dumaraming bilang ng mga interceptions ng mga Chinese nationals na nagpapakita ng tunay na government-issued Philippine documents na nagpapakilala bilang mga Filipino traders o retirees ay naging isang national security concern. Tanong ni Binay sa PRA kung ano ang monitoring mechanism ng PRA para masuri kung talagang totoo itong mga retirees kasama ng mga nagpapanggap na investor class immigrants. Nakababahala talaga, dahil ang mga dayuhang ito ay labas-pasok ng bansa gamit ang mga valid na dokumento na alam naman nating nakuha sa pamamagitan ng mga bawal na pamamaraan. Inaasahan naming tutulong ang National Intelligence Coordinating Agency, NICA, na masuri ang laki ng pandaraya na ginagawa ng mga sindikatong ito, at suriin ang mga address at contact number na nakalagay sa kanilang valid document, ani Binay. Dagdag pa ng senadora na kailangan ng buong tugon ng gobyerno upang matukoy ang mga sindikato na nag-i-issue ng mga government identification card, kabilang ang mga visa at pasaporte, at mas mahigpit na aksyon laban sa mga dayuhang nagsasagawa ng mga ilegal na aktibidad sa Pilipinas. Ulit pa ng senadora, matagal nang pinagsasamantalahan ang pag-i-issue at pagre-renew ng Special Resident Retiree Visa, at idinagdag na ang mga sindikatong Chinese ay malamang na nakipagsabuatan, nagpapanatili ng ugnayan, at nagtatag ng mga network sa loob ng burokrasya ng gobyerno. Ang pandaraya sa visa at peking pagkakakilanlan ay may masamang epekto sa pambansang seguridad. Ang higit na nakababahala ay ang patakaran ng PRA na payagan ang mga aplikanteng Chinese sa Special Resident Retiree Visa na 35 taong gulang na maaring ikategorya bilang edad ng isang sundalo. Inihayag ng Bureau of Immigration nitong nakaraang linggo na inaresto nila ang 4 na Chinese national na pinaghihinalaang nasa likod ng paglaganap ng mapanlinlang na government-issued ID, mga dokumento ng gobyerno kabilang ang mga tunay na pasaporte ng Pilipinas na may questionabling Special Resident Retiree Visa. Noong nakaraang taon inaresto din ng NBI ang isang mataas na opisyal ng PRA dahil sa pag-i-issue ng unwarranted Special Resident Retiree Visa card sa mga dayuhan. Sa madaling salita, korupsyon sa loob ng ahensya. Natuklasan din ng Bureau of Immigration ang ilang kaso ng mga dayuhang nagpapanggap na Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang uri ng dokumento ng Pilipinas at mga tunay na selyong pang-imigrasyon. Mas mainam talagang paigtingin pa lalo ng gobyerno ang pagtutok sa mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng karapatan sa mga dayuhan na manirahan sa bansa at pagkuha ng mga balidong dokumento na ipinagkakaloob mismo ng gobyerno. Lalo na sa mga sindikatong Chinese na nasa loob na ng ating bansa na lubhang makakaapekto sa national security. Kung saan nahaharap ang Pilipinas sa krisis na nagaganap sa West Philippine Sea sa pinag-aagawang mga isla, na mismong ang China ang siyang numero 1 nananakop ng kabuuan ng South China Sea. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.